At mga kabosing, dito tayo sa Twin Lakes. Tuwing-tuwing na lang ay uuwi, ay lagi ng traffic dito. Hindi ko malaman kung anong bandahilan. Ang napapansin ko dito mga kabosing ay yung pagmamaniobra dito sa gitna ng kalsada eh. Alright mga kabosing, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking munting YouTube channel, Bossing Robert Official. At katulad ng dati na lagi na ninyo ako nakita sa sasakyan, ngayon pong araw na ito ay araw ng Huwebes, Friday. Friday pala, at 27 ng December. At may 31 ba ang December? 4 days na lang at Bagong taon na. 2025 na. Advance Happy New Year sa inyong lahat mga kabosing. Ayan, nandito po tayo sa sa ating sasakyan. Going to Batangas ulit mga kabosing dahil noong Pasko ay hindi tayo nakauwi. At ewan ko lang kung sa lugar ninyo hindi ganoon. Sa amin dito ay nung Pasko ay sobrang ulanan, talagang walang tilaan. Bagamat hindi siya tuong kalakasan ay hindi naman natila mga kabosing. Talagang dire-diretso siya, yung kung tawagin ay ulang mayaman, na nakatulong din sa mga ninong at ninang dahil nakalibre sila. Kaya lang uso rin naman ng GCash mga kabosing. So ang ginagawa siguro ng iba ay hindi sila nag-o-open o kaya hindi nila sinisin yung mga nabati ng Merry Christmas sa inaanak. Ayan. Pero hindi ganun ang ginawa ko mga kabosing. Sinin ko yung kabukasan pero try namin makapagbigay doon sa mga bumati. Yun. Kunti-kunti lang, yung tigbi 5 piso ba? May GCash bang 5 piso? Oo. Di ba nakakaya mga kabosing mag-GCash ng 5 piso? Yan mga kabosing, at samahan nyo ako ngayong araw na to. Going to Batangas at medyo madilim pa rin talaga. Yan uwi kami ng Nasugbu. At pag hindi tayo umuwi baka matagalan tayong hindi makauwi. Dahil siyempre pag sa next year ay magiging busy na tayo. May mga pasok na mga bata. Wala na tayong time umuwi. Kaya try natin umuwi mga kabosing. Ayun again mga kabosing, advance Happy New Year. Welcome to year 2025 sa ating lahat. At sana maging maganda ang ating ang ating bagong taon ngayong, ang ating year 2025 maging successful yung ating papasuking negosyo. At hindi tayo ligtas tayo sa anumang karamdaman mga membro ating pamilya. Ayan mga kabosing, samahan nyo ako at tingnan natin kung makakabuo ko ng isang vlog ngayon. Dahil nung piyesta ng Nasugbu, kung mapapansin, kung napanood din nyo, pamali-mali akong yung mga pinagsasabi ko. Wala po kasi akong sa kondisyon kaya medyo masama ang pakiramdam ko. Kaya yung mga pinagsasabi ko ay parang walang katuturan. At isa pa, pamali-mali naman. Yan. So yung mga hindi natin nabati nung Christmas, belated Happy Christmas, Merry Christmas mga kabosing. Yan. At hindi tayo masyado nag-online nung Christmas. At meron kasi kaming party ng mga driver ko nung kauntian lang. Kaya lang ang naasikaso ay yung alak. Kaya puro walang nakahawak ng cellphone at puro na lang nag-inom.
Yun, walang nakakahawak ng cellphone. Kung nakakahawak man mga kabossing, puro video ang ginagawa. Mas okay naman yun kaysa naman magkakaroon tayo ng kasayahan ay puro naman tayo nag-ano tawag dito nag-message, nag-text. Mas maganda na yung nagbibideo at masaya mga kabossing. Ayan. At sana hindi umulan. At napakahirap maglinis ng sasakyan pagka nagputik to. Medyo malalaki yung gulong natin eh. Malakas yung magputik. Samahan nyo ako mga kabossing para pag-uwi ng Batangas mga kabossing. Let's go. Ang dala pala natin ay Everest. Try natin gamitin para bago man mabenta siya ay na-experience natin yung kanyang performance. Ayan. May aksidente pa. Ito kasing lugar na ito mga kabossing ay magkakaroon na siya ng traffic lights. Kasi pag walang traffic lights dito ay malakas aksidente sa kantong ito ng Calax ba to? Right mga kabossing, dito na tayo sa malapit na tayo sa Tagaytay. At kakanan na tayo dito sa mga alternate route. Ang labas tayo Luksuhin. At medyo matraffic ang ating dala mga kabossing Ford Everest na medyo modelo po ito mga kabossing. 18 to, ayan parang bago po. Kilometri lang.
discover itong daan to. Yun ang ano, mga kabossing, ang minsan kaya ako naiinis magmanoy. Wala na akong tiyaga ngayon sa mga gantong traffic. Kaya pag luluwas ng Manila, hindi na. Mas gusto ko pang magano. Siguro kung luluwas ka ng Maynila, mas maganda pang mag-grab kaysa magdala ka ng sasakyan. Dito na tayo sa intersection ng ano, puntang Mindes. Sure ko na ano, matraffic doon sa may crossing na Mindes, kaya mas maganda talaga dito dumaan. Pagka ganito mga season minsan nakakatamad mag biyahe. Ito malapit na itong mga discovery ng mga motorista, itong lugar na to. Marami na nga dumadaan dati wala mailan-milan lang. At mga kabossing, dito tayo sa Twin Lakes. Tuwing na lang ay uuwi, ay lagi ng traffic dito. Hindi ko malaman kung anong bang dahilan. Ang napapansin ko dito mga kabossing ay yung pagmamaniobra dito sa gitna ng kalsada. Dapat ito pinapakalma na ng mga kapulisan ng police traffic ng Alfonso. Dahil malaking kaabalahan po sa mga motorista. Dito lang siya nakaka-traffic sa lugar na to. Ang tingin ko talaga yung mga nagmamaniobra o yung mga pumapasok sa Twin Lakes. Ayan. Walang nakakapag-build up ng traffic talaga mga kabossing. At yan ay ang nagiging resulta niya, napakahaba ng traffic na yan. Minsan abot pa ng doon sa may boundary ng Batangas at Cavite. Katulad yan mga kabossing, ayan yun ang problema kasi dyan, may mga titigil, may magpapark, may magmamaniobra. Dapat dito bawal mag-U-turn dito o magmaniobra kasi national highway ito yung ang akin naman, yun sa tingin ko lang, kasi malaking kabalahan lalo pagka ganitong holiday. Nakaka-irita o nakakadismaya, nakakasira ng mood sa biyahe pagka ganyan. At shout out sa mga taga Twin Lakes, sana naman ayusin niyo yung lugar ng tapat nyo para hindi makapag-cause ng traffic. Tingnan naman ninyo yung nagiging resulta di ba? Yan po ang nagiging sa Twin Lakes lang naman mga kabossing ang dahilan. Kasi nga mayroong magpapark, may magmamaniobra. Sus, di ba? Ang ilang minutong pagmamaniobra mo, malaking bagay yun sa sa daloy ng daloy ng takbo
takbo ng mga sasakyan. Kahit pa sabihin mo na ilang minuto lang yan, ang malaking epekto niya sa daloy na ng traffic. Ayan o. Doon lang naman, hindi ko alam kung anong meron doon sa Twin Lakes. Maliit yung space ng kanilang lugar. Dapat yung mga ganyan na pasyalan medyo malayo-layo sa tabi ng National Highway para hindi maka-apekto. So wag sanang magalit yung mga taga Twin Lakes, pero yun po ay malaking kaginhawaan sa mga nagmotorista pagka po walang ganoon. Hindi naman tayo yun ay nakikita kong dahilan kaya nakaka-traffic. Yung walang katulad nga minsan nasa rekta kang takbo, mayroong lililiban lang, hindi marurunong mo yung ibang nagta-traffic, bigla kang paparahin, ang tuloy ng takbo mo, diba? Lalo makaka-aksidente. Siguro dapat ay tinatayo dyan ay yung marurunong sa traffic, hindi yung basta na lang maglagay diyan ng magpapatraffic na walang kaalaman sa sa pagta-traffic talaga. Nasa boundary na tayo mga kabosing, sa pagitan ng Cavite at Batangas. Ayan. Ilang araw ba? Apat ba? Kaya sa lugar nito mga kabosing ay medyo ayos na. Pero lalo na yan mga kabosing pag makatapos ang bagong taon, huwag na ho kayong mag-try dumaan dito. Talagang maiirita kayo sa traffic. Siguro pag nangyari yung mga yung Calax ba yun? Yung daan ng mga alternate road diretsong Nasugbo, malaking bagay yun para hindi naman dito lahat dumaan sa daang ito. Ang Aguinaldo Highway yata ay hanggang diyan lang sa boundary ng Cavite at saka Batangas. Yan mga kabos, dito tayo sa may kung tawagin Patulaw. Yan. Dinimolis pala yun. Dinimolis pala mga kabosing yung lugar na yun. Siguro yan, may tatayo dyan, kaya dinimolis. Ito mga kabosing sa lugar na to, gandang-ganda ako dito sa lugar ng ba to? Lugar na ito, Kailaway ba to? Ha? Yan, sa lugar na ito mga kabosing, malamig din ang klima dito para din Tagaytay. At may mga housing na rin nakagawa dyan, ginagawa katulad niyan. Pag dito ka nakatira, para ka rin nasa probinsya, pero malapit ka sa National Highway, malapit ka sa sa daan, yung ibig sabihin yung National Highway, yung para kung halimbawa palawas ka Manila, tingnan mo ang ganda na housing. May mga
Nag-housing na rin mga kabosing, oh. Ayan. Anong tawag dyan? Anong tawag sa subdivision? Ano yan? Pris, ano yan? First. Ah. Kukuha ko ng bahay dyan. 5. Abay, Layo. layo naman. Ang liliit na. Milyones dito. Hindi ko rin ma-imagine mga kabosing na magkaroon ng housing dito. Kasi itong lugar na to, ano na? Parang probinsya na talaga. Itong sakop ng Nasugbong ito. Napakahaba nito mga kabosing. Hanggang bayan ito ng Nasugbo, hanggang doon sa sakop ng Nasugbo, doon sa Luok. Yun, puntang tunnel. Sakop pa rin ng Nasugbo yan. Yun, may mga dinidevelop po. Ngayon. Wala na tayo na ganyan. Pumunta tayo. Okay po, salamat. Naman yung lugar ng Sandari. Mga dinidevelop na talaga. Housing na. Parang housing din yun lugar na anong lugar na to? Aga na siguro. Aga, Barangay Aga. Dati gustong gusto kong magkaroon ng lupa dito. Kaso kalimitan yata sa lupa dito ay hindi titled, no? May sinasabi silang CLOA. Yun. Walang titulo. Pero sa lugar na ito malamig ang klima. Mataas din to dito ay ipon na patakbo. Mga kabosing, ang kalsadang itong lugar na kulay itim, yung espalto, napadagdag lang yung kabilang side na samentado, kaya naging 4-way na tawag ba dyan, 4-way. Ganda rin sa lugar na ito mga kabosing. At marami na rin nagtatayo ng restaurant dito, katulad dito RSM lutong bahay. Ayan. Para doon sa mga gustong kumain sa lutong bahay. Sa pamiluto bang hindi bahay? Ano yung pagkain bahay? Pero po pagkain hindi bahay. Ay, pwede pakbit. Bali mga kabosing, itong Nasugbo to Cavite, Dasma, pag walang traffic to, mga kulang-kulang 2 oras ang takbo nito. Pag nakuha mo ng 1.5 ay mabilis ka sa ang takbo mo. Ang Dasma at Nasugbo bayan.
bossing, ano, alas 4:15 na. Bali, anong oras ba tayo umalis doon? Ha? Alas 2 na pasado. Alas 2? Dito lang oras na tayo natakbo. Ayan, may mga factory pa rin dito. Siguro after 5 years develop na rin tong lugar na to. Ito yung pinagpag-itanan ng ano, Lian, Tuwi at Nasugbu. Kung tawagin ay Paliko. Ang Paliko ba ano nakakasako? Tuwi. Tuwi na. Tuwi. Ito yung ano yun. Ayan. Tuwi ka. Yung araw mga kabossing, pagkagantong petsa na kami nangunguha ng buko at nagbebenta kami. Yung mga buko ba? Bottleneck, nagagawa sila. Bakit kaya ano hindi pa gawing Meralco ang ano Batangas? Yan baboy. Yan, dito na tayo mga kabosin sa Tuwi Toy. Pero pag na-pronounce mo yung mga kabosin ay Tuwi Toy. Siguro yung mga taga-ibang lugar. Itong Lian, ito Lian lugar na yan. Yung may daan. Dito tayo bili ng ano naman rice na bahay. Diyan sa lugar na yan. Oo, meron pa rin eh. Ang lugar na ito mga kaposing yan, na widening na. Ayan o. Na widening na siya o. At ito yata yung kay Ligarda ba yan? Hindi ba? Ay, hindi. Santa Lucia, babahan. Bahay din. Dito tayo sa ano? Sagpat. Sa may circle ng ano ng Nasugbu at puntang ano? Puntang Lian. At bibili lang kami ng ano? Manok. Mga kaboss, na-experience ba na habang kayo nakasakay ng sasakyan nabibingi? Hindi ako marinig eh. Hindi ko nga marinig yung andar sa sasakyan ko kung hindi ko binatusan ng bintana eh. O sadyang mahinala yung andar ng sasakyan to. Ha? Kaya mga kabossing, ano, dito kami sa may biglang napapunta kami ng ano, Taal. Ano yung tawag? Pailaw sa Taal. Malapit po sa simbahan ng Taal. Nagkaayaan bigla. Kailang gabi na. Siguro mga ano. Isang oras lang tayo dito na. O yung aming pagkain pa ako dito ng bata. Tubig din. Araw-araw. Dilim. Tingnan natin itong sinasabi ko. Saan ba ba ilaw? Ilaw sa taas.
Kasi yung dalawa baka mawala. Bali siguro ito pinangkiwa pa mga kabossing. Dahil tapos na ang Pasko. Pero hanggang bagong taon siguro ito. Wala, Yan lang ba? Yan lang ba? Ay, ito pag yung sinasabi ng mga kabot mo. Paida. Hindi naman siya toong hanap eh. Kaya pala babae. Pa? Yan pa mga yan, magsama-sama. Siguro kumaunti na yung pasahit. Tao dito, nabawasan na. At ito yung simbahan ng Taal. Isa sa pinakalumang simbahan ng Taal. Ano sila? Ito, maganda ka. Ito yung Ano si Papa? Ayun. simbahan ng Taal. Ito sa pinakalumang simbahan. Ayan. Wala kaming balak pumunta, mga kabossing. Pero bigla nagkayaan kung kailang gabi na. Hindi ko lang alam kung bukas yung simbahan. Hana sila, mama. Ta? Tingnan natin sa simbahan ngayon. Ano kaya yung nandun? Tingnan mo nga harap. Tingnan mo. Ayan mga kabot. Ngayon na. Magna 9 o'clock na. Siguro mga isang oras lang kami dito. Uwi na rin kami. Ano ba yun? Kaya gusto mo na rin? Uwi na kami mga kabossing.
manligo, kaya ano, uuwi na kami. Tawakan mo nga. Papalag pa tayo? Dito na natin sa kami. Parang ang ganitong panahon ay nung Pasko, dito na ambon-ambon na walang tilaan. Sana dito sa Cavite ay hindi naman ganito, pero sa tingin ko parang ganito rin ang ano, ang klima sa Cavite. Hindi nagmamadali. Kagabi mga kabosing ay nagpunta kami, na-intriga kami dun sa Pailaw sa Taal. Kaya siguro nung umalis kami dito nagkaayaan ay anong oras yun? Alas 7. Alas 7 na ng gabi. At tinakbo ko ng 1 hour mula dito sa Nasugbo hanggang dun sa Taal. Okay lang, okay naman, pero hindi yan ganun ang ini-expect namin dahil pag pinapanood namin sa mga videos ay parang ang laki, maliit lang pala. Yung naalala ko mga kabos, yung plaza ng Taal hindi man doon kalakihan talaga, doon pala inilagay yung Pailaw sa Taal. At padali lang kami doon, siguro mga 30 minutes man. ano po, mga tricycle lang. Mga siguro 10 nakabalik na kami. Mga kabosing, dito na tayo sa may part ng Paliko. Ano? At ang dami nagtitinda ng mga prutas, ha? Ay, hindi ka pinapak. At ngayon ay ano na, December 28 na ba? December 28 na at 3 days before New Year. So ang mga tao ngayon ay nagpe-prepare na magpanghanda nila sa bagong taon, na ang kalimitan na yung mga prutas sa bilog.
Twin Lakes. Tingnan natin yung place. Maganda para yung ano, pag sightseeing dito. Taal Volcano. At uwi na tayo mga kabossing. Tanghali nang makakabalik natin. Anong oras na? Yeah. So mga kabossing, medyo mahaba na itong vlog natin. So dito ko na lang paputulin yung ano, yung aking video na to. Again,